Aminado si Nico na mahirap talaga ang buhay sa probinsya. Bagamat mababa ang standard of living o mas mura ang mga bilihin, mahirap pa rin na maituturing sa mga walang permanenteng kabuhayan o hindi profesional. Ito ang kadalasang nagiging dahilan kung bakit marami sa mga kababayan nila ang napipilitang dumayo sa malalayong lugar o di kaya sa mga mauunlad na syudad para makahanap ng trabaho. Halos araw-araw na pagtaas ng mga bilihin, wala na silang maiaangat pa sa estado ng kanilang pamumuhay. Isang tanod ng barangay ang kanyang ama. Ang ina naman ay isang mananahi. Samantalang siya mismo ay hindi nga nakapagtapos ng pag-aaral, ay tambay pa sa kanilang bahay. Wala siyang mahanap na matinong trabaho sa kanilang bayan. Kadalasan, iyong mga nakapagtapos ng high school ang hinahanap. Wala naman silang lupain na masasaka, kaya sobrang pagtitipid sa sarili naman talaga ang kanilang ginagawa. Ito ang naging dahilan kung bakit nagdesisyon siyang magpaalam sa kanyang mga magulang na bumiyahe sa lungsod para makahanap ng mapapasukang trabaho. Nay, Tay, hayaan niyo na po akong mamasukan sa lungsod. Kahit houseboy lang po. Alam niyo namang taghirap tayo, di ba? Hindi sapat ang kinikita niyo pareho sa pang-araw-araw natin ng mga pangangailangan. Papaano na lang kung isa sa atin ang magkasakit? Hihintay na lang ba nating malagutan ng hininga dahil wala tayong pandalang pera para sa ospital? O kahit panggamot man lang? Tsaka, paano na ang mga pangarap natin na magkaroon ng kahit munting negosyo o yung pagtitinda ng pagkain sa isang maliit na pwesto? Sayang naman po kung mananatili lang ako rito nang walang ginagawa. Gustuhin ko mang makatulong sa inyo, pero wala naman akong mahanap na trabaho kahit sa bayan. Itong hindi kalakihan ang katawan ko, mahirap naman pilitin na maging kargador. Baka magkabali-bali pa mga buto ko sa payat kong ito. Paliwanag pa ni Nico habang pilit niyang ipinapaintindi sa kanyang mga magulang ang kanyang kagustuhan ng mga ibang bayan. Sa totoo lang, ayaw ni na Aling Lisa at Mang Kanor na umalis ang kanilang nag-iisang anak. Alam naman nilang binata na ito, maraming gustong bilhin at maraming plano sa buhay. Hindi naman nila mapipigilan ang anak kung talagang gusto nitong pumunta sa malayo para malaman at makilala kung ano ba talaga ang naghihintay rito na kapalaran. Kanor, ikaw ang padre di pamilya. Ano bang desisyon mo? Ako naman ay payag kung ikakasiya ng anak natin. Tulong pangungumbinsi pa ni Aling Lisa sa asawa. Napalunok naman ng laway si Mang Kanor. Sa ilang taon niya sa serbisyo bilang tanod, marami na siyang nasaksihang gulo na kinakatakutan niyang makasalamuha din ng kanyang anak. Ayaw niyang magaya si Nico sa mga taong tinutulungan niyang mailabas sa lugar kung saan nagkakaroon ng gulo. Nagsalita naman si Mang Kanor. Alam mo anak, totoong maganda sa lungsod, pero lubha namang mapanganib. Maraming pwedeng mangyari sa iyo doon. Mga bagay na mahirap ipaliwanag. Mga bagay na hindi inaasahan. At ayokong mapahamak ka. Siguro naman nakakanood ka ng telebisyon sa kapitbahay o di kaya nakakabasa ng mga dyaryo. Nakikita mo naman na napakaraming nangyayaring krimen sa Maynila. Kaya marami rin doon ang namamatay. Malumanay na sagot naman ng ama. Sinusubukan niyang pigilan ang kanyang anak sa pamamagitan ng kanyang malalalim na pananalita. Alam naman ni Nico kung ano ang pinupunto ng ama, pero kailangan niyang gawin ito para sa kanyang sarili. Gusto niyang matutong tumayo sa sariling mga paa at mangyayari lamang ito kung ipagkakatiwala ng mga magulang sa kanya ang basbas ng mga ito. Tay, mag-iingat naman po ako doon. Kailangan natin magtulungan para makaaho naman tayo kahit papaano sa hirap.
Kita nyo naman no, gusto kong mabigyan kayo ni nanay ng magandang buhay. Gusto kong tumulong na mapaayos rin itong bahay natin. Paliwanag niya na nagkumbinsi sa mag-asawa na payagan na lamang ang anak. May punto naman kasi ito. Sabay pa nilang nilingon ang kabuuan ng kanilang bahay. Gawa man sa yero ang bubong, ay kasing lambot naman ang kahoy na pinamahayan na ng anay ang dingding. Isang tulak na lang siguro ay matutumba na rin ito sa kinatitirikan. Ano na Kanor? Untag ni Aling Lisa na ikinahinga naman ng malalim ni Mang Kanor. Napakamot pa siya sa kanyang ulo at nginitian ang anak. Hay, mukhang kailangan ko nang tanggapin na isa ka ng ganap na binata at kailangan mo na ring hanapin ang sarili mong kapalaran. Basta ba, ipapangako mo na mag-iingat ka roon ha at huwag mong papabayaan ang iyong sarili. Magagawa mo ba iyon? Tanong ni Mang Kanor na ikinaliwanag naman kaagad ng mukha ni Nico. Upo naman tay, maraming salamat po ha. Asahan niyo po, makakatulong po ako sa pangangailangan natin dito sa bahay kapag nakapasok na ako ng trabaho. Sumagot naman ang ina. Ano ka ba naman anak? Ayos lang naman kami rito. Unahin mo muna ang mga pangangailangan mo roon. Damit, sapatos, at kung ano-ano pang pansarili mong kailangan. Makakaraos naman kami rito ng iyong ama at makakakain sa aming munting pagsisikap. Alam ko naman po yun, Nay. Pero gusto ko kayong matulungan kaagad sa oras na makapasok ako ng trabaho. Ikaw ang bahala anak. Nasa sayo iyan. Basta, gaya ng nasabi ko na, prioridad mo dapat ang sarili mong pangangailangan, lalo at bago ka sa lugar na iyong pupuntahan. Matapos payagan ay agad nagpaalam si Nico sa kanyang mga magulang na aalis at makikipagkita muna sa mga kaibigan. Sa totoo lang, isa sa mga kaibigan niya ang nakapagsabi na may trabahong available sa kalapit na bahay na pinagtatrabahuan ng ate nito. Bali hindi naman iyon sa Maynila, kundi sa Bulacan. Kaya gusto niyang kausapin uli ang kaibigang si Arnel upang alamin kung bakante pa kaya ang sinasabi noon na bakanting posisyon bilang boy. Mabilis na ligo at nagbihis si Nico saka nagpunta sa tambayan nilang magkakaibigan. Malapit iyon sa basketbolan. Naabutan niyang naglalaro ng basketball ang mga kaibigan. Matapos ang isang game, ay lumapit sa kanya si Arnel. Oh, tol, balita. Aakyat ka ba ng ligaw? Pormado ka at bagong ligo. Naku tol, hindi Tol, bakante pa kaya yung trabahong nabanggit mo sa akin? Oo tol, bakante pa yun. Kinukulit nga ako ni ate na patusin ko na raw. Kaso hindi ako pwede Magtutuloy na kasi ako sa pag-aaral sa pasukan. Nagkasundo na kami ni tatay. Babawasan ko na ang pagbabarkada at pag-iinom. Tapos pag-aaralin na ako uli. At syempre, dapat wala raw akong ibabagsak ng mga subject. Kaya ikaw na ang pumatos noon kung gusto mo. Aalis na sa Makalawa si Ate Cynthia pabalik ng Bulacan. Pero hindi na siya doon sa dati niya pinapasukan. Nakalipat na siya. Pwede ko naman iyong pakiusapan na idaan ka doon sa bahay na may bakanting posisyon bago siya dumiretso sa kanya magiging bagong amo. Wow, talaga tol? Maraming salamat ha. Wala yun tol. Basta kapag bumakasyon ka rito magpapainom ka. Abay oo naman, hindi mawawala yun. Oh, sige, sumama ka sa akin sa bahay para makausap ko rin si ate. Tapos, samahan mo ako. A-attend tayo ng birthday party. Pinsan ang nililigawan ko. Medyo naging tropa-tropa na rin. Kaya inimbita ako. Ano, game ka? Oo naman. Oh, sige, tara na. Uwi ka pa ng kaibigan ni Nico na si Arnel. Matapos makausap ni Nico ang ate ni Arnel, ay umuwi na muna siya sa bahay at ibinalita iyon sa mga magulang. Pasado 6:00 ay muling umalis si Nico upang samahan si Arnel sa pupuntahan nitong kaarawan. Sa may plaza na sila nagkita.
May motor naman si Arnel kaya walang problema ang kanilang magiging biyahe. Tol, bakit ako ang inaya mo? Ang ibang tropa ba? Ano ka ba, tol? Ikaw lang ang medyo formal dalhin sa ganoong pagtitipon. Ang iba nating mga tropa mukhang masunog bagay. Hindi presentableng iharap sa sibilisadong mga tao. Kung maka hindi formal ka naman, para mo sinabing mga taong gubat ang mga tropa natin. Oo, parang gano'n na nga, tol. Tumatawang wika ni Arnel. Pagkarating sa bahay na kanilang pupuntahan ay agad silang pinatuloy at dinala sa mahabang lamesa na naroon sa sala. Habang kumakain ay napansin ni Nico na may isang lalaki ang masama ang titig kay Arnel. Kaya pasimple niyang binulungan ang kaibigan. Tol, kilala mo iyong nakaitim na t-shirt pero nakatsinelas lang? Hindi, tol eh. Pero ang sabi ni Linda, nanliligaw din raw yan sa kanya. Ah, ganun ba? Kaya pala grabe makatitig sa'yo. Parang kakainin ka ng buo eh. Hayaan mo na lang, tol. Hanggat walang ginagawang hakbang o pananakit yan, bawal tayong kumanti. Mahinahong wika pa ni Arnel. Tumango-tango naman si Nico. Pero maliban sa masamang pagtitig ay may nararamdaman pa siyang kakaiba sa lalaking iyon. Hindi niya kasi alam kung namalikmata lang ba siya noong makita niyang naging mapula ang mata noon ng panandalian. Tol, nadidinggil ako. Nasaan ang CR nila dito? Tanong ni Nico. Malamang nasa kusina iyon, tol. Tumuloy ka na roon. Nakakahiya na magtanong pa eh. Sige na, punta ka na lang sa kusina at hanapin mo ang CR doon. Okay, sige. Pagsang-ayon naman ni Nico, noong papabalik na siya ay tinignan niya si Arnel. May kausap iyon na dalawang babae at aliw na aliw. Ang isa roon ay si Linda, ang nililigawan ni Arnel. Ang isa naman ay si Mira, ang pinsan na may kaarawan. Nagulat si Nico noong makitang nasa may likuran na ni Arnel iyong lalaking nakaitim at pasimpleng may inilalagay sa maliit na cup ni Arnel na may salad na hindi pa nakakain. Malaki ang hinala ni Nico na may inilagay na hindi magandang bagay ang lalaking iyon. Maaaring lason, kaya dali-dali siyang lumapit. Inilapag na ni Arnel ang plato at dinampot ang cup na may salad at susubo na sana. Nagmadali sa paglapit si Nico at agad iyong tinabi. Nanlaki ang mga mata ni Arnel at ng dalawang babae noong makitang kumalat ang salad sa sahig. Tol, anong problema mo? Bakit mo tinabig? Ay, nakita ko may dumapong kung ano dyan, tol, kanina. Ipis yata, ulangaw. Ha? Anong pinagsasabi mo? Off-duty na ngayon ang mga langaw dahil gabi na. Namumutla naman sa pagkahiya si Nico at hindi alam kung papaano ipapaliwanag. Pasensya na, tol. Ayoko lang na may makain kang hindi maganda. Sabi naman ni Mira. Ate Sonia, pakilinis po nito. Baka may madulas eh. Tawag ng dalaga sa katulong. Nico, hayaan mo na yan. Si Ate Sonia na ang magliligpit niyan. Wika pa ng dalagang si Mira na may kaarawan. Bigla namang nagsalita iyong lalaking nakaitim. Sira ulo ka rin, no? Siguro wala kang pinag-aralan. Hindi mo ba alam na kawalang galang ang ginawa mo? Ginastosan nila ang pagkain na iyon, tapos ibubuhos mo lang? Sa sala pa! Doon na nag-init ang tenga ni Nico, sabay sabing, gusto mong malaman ang totoong dahilan? Arnel, nakita ko may inilagay ang lalaking ito sa salad mo, kaya ko sinadyang tabigin iyon. Nagalit naman ang lalaki. Sira ulo ka nga talaga! Akala mo kung sino ka kung makapagbintang! Wika pa noon sabay sapak kay Nico. Dahil sa hindi nakahanda, kaya sumubsob si Nico at nahilo ng tamaan sa panga. Tumayo siya para sana gumanti, pero pinigilan na siya ni Arnel. Nang biglang mapatili sina Linda at Mira, noong makita ang alagang pusa ni Mira
na dumila sa gatas ng salad na natapon sa sahig at biglang kumisay-kisay na tila sinasapian at ilang saglit pa ay hindi na gumagalaw. Hala! Patay na si Mingming! Naiiyak na wika pa ni Mira. Napatingin naman ang lahat doon sa lalaking nakaitim. Bigla yung naglakad papalabas ng bahay at noong makalabas ay saka tumakbo. Nawala ang inis ng mga tao kay Nico dahil sa nasaksihan nila. Noong una kasi ay inisip nila na gumagawa lang ng gulo o eksena ang binata kaya tinabig ang salad. Pero noong mamatay ang pusa ay napatunayan nilang tama lang pala ang ginawa noon. Tol, maraming salamat. Iniligtas mo ang buhay ko. Nanlalaking mata na pagkakasabi pa ni Arnel. Hindi sumagot si Nico at tumanaw lang sa labas. Hindi rin alam ng mga magulang ng may kaarawang dalaga kung ano ang gagawin. Kung ipapahuli ba nila sa barangay ang lalaking iyon, hindi naman nila iyon kilala. At wala silang maisip na maikakaso kung sa pulis naman sila magsusumbong. Dahil mahirap patunayan na may koneksyon ang lalaki sa pagkamatay ng pusa. Lalo at si Nico lang din ang may sabing nakita niyang may inilagay. Kaya pinakalma na lang ang mga naroon at nagpatuloy na ang selebrasyon. Saglit na nakipag-inuman sina Nico at Arnel sa ibang mga pinsan ni Linda. Noong sumapit na ang 10:00 ng gabi, ay nagpaalam na silang uuwi na. Mahirap nang maglasing, lalo at nakamotor sila. Baka saan sila mapunta o madisgrasya. Habang nasa biyahe ang dalawa, ay pareho silang tahimik. Dahil magmula noong makalayo sila sa bahay na kanilang pinanggalingan, ay napansin nilang humahawi ang mga talahib sa gilid na tila may tumatakbo rin doon pero hindi nila nakikita. Tol, bilisan mo pa kaunti. Parang binabagat tayo ah. May humahabol sa atin na hindi nakikita. Wika pa ni Nico. Naku tol, kapag isinagad natin ang bilis nito at nadisgrasya tayo, siguradong kabilang buhay na pagkagising natin. Wika pa ni Arnel at pinanatili lang ang bilis ng takbo ng motor. Hanggang sa biglang may dumamba sa kanila mula sa gilid sa may kaliwa. Talsik sila pareho papalayo sa motor dahil nabitawan rin ni Arnel ang manibela. Mabuti na lang at makapal na talahiban ang gilid, kaya hindi gaanong matigas ang kanilang kinabagsakan. Kahit medyo nahihilo ay pinilit ni Nico na bumangon at humanap ng pamalo. Si Arnel naman ay nakita niyang nakahandusay pa rin sa lupa. Gising naman pero parang namimilipit. Hindi maganda ang bagsak kaya hindi agad makabangon. Hawak ni Nico ang isang kahoy at panay ang linga niya sa paligid dahil may nararamdaman siyang naglalakad na paikot-ikot lang sa kanila pero wala naman siyang makita. Madilim ang paligid at ang tanging ilaw lang nila ay ang nagmumula sa headlight ng motor. Hanggang sa may dumamba kay Nico mula sa likuran. Napasubsob siya pero bago pa siya makabangon ay nakakumbabaw na sa kanya ang isang malaking itim na aso. Panay ang pagsangga niya sa bunganga noon na pilit kumakagat sa kanyang mukha. Hanggang sa makarinig sila ng putok ng baril. Napatingin sa malayo ang aso kaya pinalo iyon ni Nico sa mukha gamit ang kahoy na hawak. Kaya tumalsik iyon pagilid. Tapos muling umalingaw-ngaw pa ng 2 beses ang puto. Napaiyak ang asong itim at nagtatakbo papalayo. Noong mapatingin sila sa malayo, ay nakita nilang mga kalalakihang nakamotor ang mga iyon. Mga bisita din doon sa handaan na kanilang pinuntahan. Isa pala roon ay pulis. At noong papauwi na rin ay naabutan silang nasa ganoong kalagayan, kaya hindi na nagdalawang isip pa na barilin ang nilalang. Wala silang ideya kung napuruhan ba iyon, dahil basta na lang ding nawala. Inihatid naman sila ng mga iyon papauwi,
at lubos ang pasasalamat ng mga magulang ni Arnel kay Nico dahil sa pagliligtas nito sa kanilang anak ng makailang beses. Maging ang ate ni Arnel na si Cynthia ay nangakong sisiguraduhing maipasok ng trabaho si Nico sa Bulacan bilang pagtanaw ng utang na loob. Makalipas nga ang ilang araw ay bumiyahe na si Nico papuntang Bulacan kasabay ng ate ni Arnel na si Cynthia. Pagkababa nila ng bus sa mismong bayan ay nagsimula ng kabahan si Nico. Makakaharap na niya ang pamilyang kanyang aaplayan. Sana ay magustuhan siya at tanggapin. Napasabi na lang siya sa sarili ng pabulong, "Kaya mo to, Nico, para ito sa iyong pamilya." Masasabi naman ni Nico na hindi siya minalas dahil swerteng natanggap siya ng isang mayamang pamilya na pinagdalhan sa kanya ni Ate Cynthia. Kagaya ng inaasahan ay houseboy ang kanyang naging trabaho sa pamilya Romero. Mabait naman si Ginang Felicidad Romero na nasa 50 mahigit na ang edad. Sosyalin pero mabuting makisama. Maayos ding makitungo sa kanya ang kambal nitong anak na sina Mac at Zach. Parehong nasa kolehiyo ang dalawa at malapit nang matapos. "Welcome sa bahay namin, Nico. Sana magtagal ka rito at hindi ka matakot kina Mang Estong." Sadyang biniti ni Zach ang kanyang dapat sana ay sasabihin kay Nico. Sinamaan naman siya ng tingin ng kambal na si Mac. "Ano ka ba? Mamaya niyan maniwala sa'yo si Nico at maglayas pa yan." Wika niya sabay baling sa binata na tuwang nakatingin lang sa kanila. "Pagpasensyahan mo na ang kapatid ko, ha. Ang hirap kasi talaga pag may saltik ang isang ito." Hinging depensa pa sa kanya na ikinatawa na lamang ni Nico. "Parang sira to." Angil naman ni Zach na ikinatawang muli ni Nico. "Nakakatuwa po kayo, sir. Ngayon na ako nakakita ng kambal na naglalambingan." Komento niya pa na ikinatawa naman ang dalawa. Si Zach kaagad ang sumagot sa kanya. "Wag mo na kaming tawaging sir. Magkakaedad lang naman tayo. Tsaka, barkada ang turing namin sa mga houseboy namin, lalo na kapag kasing gwapo ko." Wika pa nito saka nag-post na kaagad namang binatukan ni Mac. "Aray, ang sakit nun ah." Reklamo ng binata na ikinailing na lamang ng kanyang kakambal. "Oo nga pala, pumunta ka mamaya sa kwarto namin, Nico. May ibibigay kami sa'yo." Wika ng binata na ipinagpasalamat na lamang ni Nico. Pagkaayos ng mga gamit sa kwartong inilaan para sa kanya, ay tinungo niya na kaagad ang kwarto ng kambal. Nais niyang maluha sa tuwa nang bigyan siya ng mga ito ng iilang pantalon, 2 pares ng sapatos at mga branded na t-shirts. Inabutan pa siya ni Zach ng luma nitong cellphone na gumagana pa naman at wala pang gasgas, pero halatang ilang taon na ring pag-aari ng binata. "Napakabait yun naman sa akin, Sir Zach, Sir Mac. Maswerte po ako at dito ako sa pamilya niyo napadpad." Mangyak-ngyak niyang turan na ikinangiti naman ang 2 binata. 2 linggo niya lang nakasama ang 2 binatang amo. Ang ina kasi ng mga ito ay may inaasikasong negosyo sa Barcelona at nakatakda silang bumiyahe patungo roon. Ilang buwan din daw ang itatagal ng mga ito sa abroad, kaya si Nico na muna ang maiiwan sa bahay ng mag-isa. "Iho, no need to worry about your supplies. Every week, magpapadala ako ng budget para sa gastusin mo dito sa bahay. Ako na din ang bahala sa mga bills ng kuryente, tubig at telepono. Huwag mo lang papabayaan ang bahay namin, okay? Baka, after 2 months o mas mabilis pa roon, ay makakabalik na rin kami." Pagbibigay sa kanya ng instruksyon ng among si Ginang Felicidad, magsisilbi na daw muna siyang caretaker na ang nakafocus lang na trabaho ay ang garden at mga nakapalibot na kahoy sa buong paligid. Kada linggo naman daw ay dadalawin siya ni Aling Ising, ang dating katulong ng pamilya,
para maglinis ng bahay at kahit papaano ay may makasama naman siya at makakwentuhan. Salamat po ma'am, mag-iingat po kayo sa pupuntahan nyo pati na sa biyahe. Wika niya na ikinathumbs up naman ng dalawang binatang amo. Don't worry Nico, marami kaming ipapasalubong sa iyo pagbalik namin. Wika naman ng binatang si Zack. Naku, maraming salamat po sir. Sagot niya naman dahil nahihiya siyang tawagin ito sa pangalan lang sa harapan ng ina. Makalipas nga ang 2 araw ay umalis na ang mag-iina upang magtungo sa Espanya. Pagkaalis ng mag-iina, inabala na ni Nico ang kanyang sarili sa pagtatanim ng mga halaman. Binunot niya ang matatandang halaman at tinaniman ng bago. Siguradong bago pa makauwi ang mga amo ay buhay na iyon at namumulaklak na rin. Gusto niyang bumilib sa kanya ang mga amo pag-uwi ng mga ito. Nilinis niya ng maayos ang mga bulaklakan. Dinagdagan niya na rin ang lupang nakalagay sa bawat mga paso dahil halos lampas na lang sa kalahati ang laman ng bawat isa. Nang makaramdam ng pagod, saka naman siya nagpasyang magpahinga. Mukhang kailangan kong mamili muna ng mga personal kong gamit Saad niya sa sarili. Nataon kasing hindi pa nakakapag-grocery ang amo nang dumating siya, kaya hindi na napagtuunan ng pansin ang tungkol sa mga pangangailangan sa bahay. Nakisuyo na din naman ang mga ito sa kanya na siya na ang bumili dahil binigyan naman siya ng pera. Bukod pa doon ang sweldo niyang 6,000 kada buwan na advance din na ibinigay sa kanya. Kaya makakapag-ipon na muna siya kahit papaano. Naisip niyang magpunta na rin sa Luwilier para magpadala ng pera para sa kanyang mga magulang. Balak niyang ipadala ang 3,000 para may maipangbili din ng pangangailangan ang mga iyon. Tapos ang 3,000 naman na kalahati ay ibibili niya ng mga kailangan niya. Sumakay siya ng jeep papunta sa sentro. Hindi naman iyon kalayuan. Pero gusto niyang mabilis na makapunta at makauwi dahil walang ibang tao na maiiwan sa bahay ng kanyang mga amo. Baka may sumalisi na magnanakaw at siguradong siya ang masisisi ng mga amo niya. Pagkarating sa isang grocery ay kaagad siyang bumili ng mga kailangan kagaya ng deodorant, cologne, oil para sa buhok, 3-in-1 na kape, sabon, biskwit at mga dilata na pwede niyang ipang-ulam kapag tinamad siyang magluto. Matapos makapamili ay muli na siyang sumakay ng jeep papauwi. Pagkababa ay maglalakad pa siya ng kaunti papasok kung saan naroon ang bahay ng kanyang mga amo. Habang naglalakad ay bigla niyang naisip, hala, hindi pala ako bumili ng pang-ulam. Ang boring naman kung itong sardinas lang ang iuulam ko ngayong tanghalian. Gutom na gutom pa naman ako. Bulong niya sa sarili habang naglalakad. Hanggang sa madaanan niya ang isang may kalakihang karinderya na marami ang namimili. Tutal naman, wala pa siyang ulam na matino para sa pananghalian, kaya naisip niyang dito na lang siya bibili. Makakatipid na siya ng oras, matitikman niya pa ang mga putahing masasarap na hindi niya madalas makain. Lumapit siya sa kainan at binati ang serbidora. Nakita niyang aligaga ito sa pagkilos, kaya naman kaagad siyang pumili ng kanyang mabibiling ulam. Miss, isang order nga nitong sisig, tsaka sinigang na rin padagdagan ng sabaw. Medyo magana akong humigop kapag sinigang Aniya na ikinatango naman ang babae. Nginitian ito ni Nico at napagtantong maganda pala ang dalaga. Matagal ka na ba rito, miss? Tanong niya para makabuo sana ng kaunting koneksyon rito. Magdadalawang linggo pa lang ako rito. Ikaw, taga saan ka? Ngayon lang kita nakita rito at may punto pa ang pagsasalita mo. Magalang na tanong din sa kanya ng dalaga. Dyan lang ako kina Ma'am Feli Romero. Ako ang bagong boy nila. Dyan lang sa may unahan.
Tumango ang dalaga. Hindi alam ni Nico kung bakit para bang nakakita ng kakampi ang dalaga nang mapatingin ito sa mukha niya. Palingon-lingon pa ang dalaga na tila ba tinitiyak na wala ang amo bago magsalita. Sir, baka may alam kang bakanting trabaho. Ihanap mo naman ako. Gusto ko na sanang makalipat ka agad. Wika nito na ikinakunot noon naman ni Nico. Natigilan kaagad ang babae sa pagsasalita nang mapansin ang amo nito na papalapit. Matangkad ito, moreno at may matapang na mukha. Sa tansya ni Nico ay nasa 50 pataas ang edad pero malaki ang pangangatawan. May problema ba riyan, Lynette? Untag nito na ikinailing agad ng serbidora. Anong sayo, iho? Tanong ng lalaki. Itong sisig po, tsaka sinigang lang. Yan na yata yung binabalot ng tindera mo. Tatango-tango ang lalaki at tumalikod na. Nang iabot ng dalaga ang ulam kay Nico, ay pasimple pa itong bumulong. Sir, huwag mo sanang mababanggit sa amo ko ha, na nagpapahanap ako ng trabaho sa iba. Nagtataka man, ay tumango-tango na lang din si Nico. Dahil baka pinagmamalupitan iyon ng amo, kaya takot na takot. Oo, sige, aalis na ako. Wika pa ni Nico at tinalikuran niya na ang dalaga. Hindi na niya tinangkap ang lingunin ito sa takot na baka mapagalitan pa ng amo o maghinala na meron itong sinabing kakaiba sa kanya. Pagkabalik niya sa bahay ay naabutan niyang naroon si Aling Ising. May hawak itong kung ano-anong kagamitan na gagamitin sa paglilinis. Kaagad siyang lumapit sa ginang at nagpakilala. Magandang araw po. Kayo po ba si Aling Ising? Ako po si Nico, yung bagong boy nila Ma'am Feli. Pasensya na po kung hindi mala kita nasalubong sa pagdating mo. Namili kasi ako ng mga personal kong kailangan sa sentro. Paliwanag niya na ikinangiti naman ang ginang. Ano ka ba naman? Ayos lang ako, iho. Sa tagal ko naging empleyado sa pamilyang ito, alam ko na ang pasikot-sikot rito. Nagtatrabaho pa rin naman ako sa kanila. Pero bihira lang akong magpunta dahil gusto ni Madam na matuturo ang mga anak niya sa mga gawaing bahay. Kaya paunti-unti ay tinuturuan niya. Nagpupunta lang ako rito para mag-general cleaning at maglaban ng mga kubre-kama at mga kurtina. Pero ang mga damit nila ay ang kambal ang inuutusan ni Madam para raw matuto. May washing machine rin naman, kaya madali na lang iyon gawin. Gusto ko nga rin sana itong bitawan, kaso sayang naman ang kikitain ko rito. Hindi rin naman ako kailangan na palaging narito. Tapos malaki rin ang pasahod. Dahil bilang katiwala na rin daw ako kapag wala sila. Mabuti nga at kumuha pala sila ng boy. At least, hindi rin ako mag-iisa kapag nagpunta ako rito. Mahabang paliwanag pa ng ginang habang nakangiti. Tama po, Aling Ising. Sige po, magsasaing muna ako para makapagtanghalian tayo. Ito po at nakabili na ako ng ulam. Mahilig ka ba sa lutong karinderya, iho? Pwede naman kitang ipagluto ng ulam para mas marami ang makakain mo. Nag-iwan ba si Madam ng pampamalengke? Opo, nasa ibabaw ng ref. Hindi ko naman po alam kung anong bibilhin ko dyan eh. Kaya hindi ko na muna ginalaw. Sa karinderya na lang muna ako bumili ng ulam. Bumili na rin ako ng mga sardinas para kapag tinatamad ako lumabas ay meron pa rin ako pang ulam. Hulaan ko, sa kainan ni Estong ka bumili ano? Opo, tama po kayo. Yun kasi ang nakita kong malaking kainan rito eh at marami ang bumibili. Kaya naisip ko na baka masarap kaya tinatangkilik ng mga tao. Aling Ising, ano po bang meron kay Mang Estong? Sinasersak kasi may binanggit tungkol sa lalaking iyon. Kaso hindi naman itinuloy. Takang tanong niya rito. Napatingin sa kanya ang ginang na may nag-aalangang mga galaw. Tila ba oras na may sabihin ito ay hindi niya mapapaniwalaan. Bumuntong hininga ang ginang bago nagsalita. Iyang si Estong kasi ay matagal lang mamamayan sa lungsod na ito. Sa katunayan,
Anak yan ng dati naming alkalde. Ngunit hindi niya sinunod ang yapak ng kanyang ama bilang politiko. Sa halip, negosyong kainan ang kanyang pinagkaabalahan. Kaso nga lang, hindi siya nag-hire ng mga empleyadong taga rito sa lugar namin. Sabi niya kasi, mas mababait at masisipag raw ang mga taong nanggaling sa probinsya. Hindi kagaya ng mga taga rito lang na tatamad-tamad at madaling lumaki ang ulo. Palibhasa nasa syudad, kaya madaling maghanap ng malilipatang trabaho. Tumango si Nico. May punto naman si Mang Estong sa prinsipyo niyang iyon. Kaso lang, bakit mukhang may nakalimutan pa yatang sabihin si Aling Ising? Alam niyang kakakilala pa lang niya sa matanda, pero hindi siya papayag na basta na lang kwentuhan siya nito ng hindi tinatapos na istorya. Kailangan niyang malaman ang dulo ng kwento para maintindihan niya ito at malaman ang dahilan kung bakit takot na takot sa amo iyong tinderang kanyang nakausap. Maliban po doon, ano pa bang ibang kwento tungkol kay Mang Estong? Tanong muli ni Nico na ikinalingon ni Aling Ising sa paligid. Tila ba natatakot siya na may makarinig sa kanya? Kailangan niyang makasiguro na ang taong pagsasabihan niya ng kanyang mga nalalaman ay mapagkakatiwalaan. Ganito kasi yun, iho. Iyang si Estong ay madaling magpalit ng tauhan. Hindi namin masabi kung talagang umuuwi na ang kanyang mga empleyado o naglalaho na lamang na parang bula. Palagi kasi nagpapalit ng halos buwan-buwan. Minsan nga wala pang isang buwan ay nawawala na ang mga tindera niya. Tapos, hindi pa taga rito ang mga ipinapalit niya. Marami nga nagrereklamo dyan na baka raw pwedeng ang mga taga rito naman ang bigyan niya ng sideline. Kasi kami ang mga kalugar niya, pero iba naman ang nakikinabang sa trabahong pwede namang sa mga taga rito sa amin. Kaso ayaw naman pumayag niyang si Estong. Paliwanag pa sa kanya ng matanda. Tumango na lamang si Nico. Hindi na pinagpatuloy pa ang mga sasabihin ng matanda. Bigla kasi siyang kinilabutan. Kaya naman nagpasya na lamang nasimulan ang gawaing paglilinis ng buong bahay. Pagsapit ng alauna ay saka pa lang sila nagtanghalian. Dahil doon pa lang din nagkaroon ng bakanting oras ang matanda. Masyado itong abala sa ginagawa. Ayaw naman ni Nico na kumain na lang ng mag-isa dahil nahihiya siya rito. Pagsapit ng hapon, nagpaalam na ang matanda na uuwi. Babalik daw dapat ito sa susunod na linggo para muling maglinis. Pero napagpasyahan ng matanda na 3 beses sa isang linggo na lamang magpupunta nang hindi naman daw gaanong maboard si Nico at may makasama rin. Dahil nga nag-iisa lang siya sa bahay ng mga amo. Kinagabihan, naisip ulit ni Nico na magpunta sa karinderya. Naisip niyang tumingin-tingin uli ng mga mabibiling ulam. Tutal naman hindi siya nagluto. Pagdating niya sa karinderya, nakita niya ulit iyong babaeng tindera. Matamlay at tila ba nais nang sumuko sa buhay. Papasara na ang kanilang karinderya, kaya nilapitan niya ang dalaga. "Hi, kumusta?" Aniya na ikinalingon sa kanya ng dalaga. Matamlay pa rin ang itsura nito. Animoy sasabak sa death row. "Ako nga pala si Nico. Hindi ko nagawang magpakilala kaninang tanghali. Ikaw, anong pangalan mo?" "Lynette." Maiksing sagot pa ng dalaga. "May problema ka ba, Lynette? Alam mo, wala pa akong kaibigan rito. Kasi magta3 linggo pa lang ako na narito. Baka pwede kita maging kaibigan." Aniya na nagpalingon sa dalaga. Puno na naman ng takot ang mukha nito. "Hindi mo alam kung ano ang sinasabi mo." Wika pa nito na mas lalong nagpalito kay Nico. Magsasalita pa sana siya, kaso lang pinagtabuyan na siya ng dalaga. "Umalis ka na rito, huwag ka nang babalik." Wika pa noon, saka nagmamadali siyang tinalikuran. Takang-taka si Nico sa inasalang dalaga.
Wala naman siyang sinabing masama o bastos. Kung ayaw naman noon na makipagkaibigan, ay kay dali lang naman sabihin na ayaw. At wala rin naman siyang balak pang mangulit. Walang nagawa ng mga sandaling iyon si Nico. Gustuhin man niyang habulin ang dalaga pero mali yun. Trespassing na siya kung susunod pa siya sa loob ng bahay ng amo nito. Kaya minabuti na lamang niyang umuwi. Hindi na rin siya bumili ng ulam dahil mukhang nagliligpit na ang ibang empleyado ng kainan. Pansin din ni Nico na tila pipi ang mga tao doon. Walang nagsasalita. Lahat ay takot na mapalingon man lang sa kanya. Pagka-uwi ay pinagtiyagaan niya na lamang na iulam ang sardinas na binili sa grocery at matapos makakain ay nahiga na siya sa kanyang papag habang nakinig muna ng musika sa radyo hanggang sa makatulog. Kinaumagahan, masiglang bumangon si Nico. Matapos makakain ng agahan ay agad niyang sinimulan ang kanyang trabaho. Nagwalis siya sa palibot ng bahay, sinunog ang mga tuyong dahon at nagdilig ng halamanan. Habang abala siya sa kanyang trabaho ay napansin niya ang komosyon sa katapat na bahay. Isang babae ang kasalukuyang hinihila ng mga nurse na sa tingin niya ay mga taga-mental hospital. Nagtataka tuloy siya na nakiusyoso na rin. "Bitiwan niyo ako! Hindi nga ako nababaliw! Kitang-kita ng dalawang mata ko ang mga nangyari. May kinatay siya. Pinatay niya ang kawawang babae. Pulis ang kailangan natin mga sir. May killer na dito sa bayan natin." Sigaw pa ng babae na ikinailing na lamang ng mga taga roon. Narinig pa ni Nico ang usapan ng dalawang tsismosa na malapit sa kanya. "Kawawa naman si Mildred ano? Nang dahil sa obsesyon niya kay Estong ay hindi niya nakinaya. Tuluyan na nga talagang bumigay ang pag-iisip." Wika nito na sinigundahan naman ng kanyang kausap. "Ay, naku Mars, dapat lang yan sa kanya. Palibhasa, hindi na siya nakakakain ng libre sa kainan ni Estong. Kaya, panay na ang kwento ng paninira. Kaso, mukhang nag-backfire naman. Siya tuloy ang nasiraan ng bait." Wika pa noon sabay tawa. Hindi naman kilala ni Nico ang mga ito, pero hindi niya maiwasang maging kuryoso. Kahapon pa binanggit ni Aling Ising na may kakaiba nga sa lalaking tinatawag nilang Mang Estong. Kung ano ba ang lihim na tinatago nito, siya lang ang tanging nakakaalam. Pero baka may nalalaman si Lynette kaya ito matamlay kahapon. Kailangan kong makausap si Lynette. Wika pa ni Nico sa sarili at nagmadali ng umalis. Tinungo niya ang kainan at nagtaka nang makitang kakabukas pa lamang nito. Pamilyar na sa kanya ang itsura ng mga naroon, pero wala si Lynette. Hindi niya natiis na tanungin ang isang empleyado na nagbukas ng kainan. "Boss, si Lynette?" Tanong niya rito na ikinalingon kaagad ng lalaki. Masama ang pagkakatitig nito sa kanya. "Pahamak ka kasi! Umalis ka na rito kung wala ka namang balak bumili. Bawal kami makipag-usap sa kahit kanino. Alis na!" Taboy nito sa kanya. Itinaas naman ni Nico ang kanyang dalawang kamay, tanda ng pagsuko. Wala siyang balak makipag-away rito at wala rin siyang dahilan para gawin iyon. Gusto niya lang naman makausap ang dalaga at kung makikipag-away pa siya, ay baka maging dahilan pa ito para masisante siya sa kanyang trabaho. Iyong mga amo niya pa naman ay mukhang mababait at umiiwas sa gulo. "Ang susungit naman ng mga empleyado rito. Porket mas mataas yata ang sahod nila kaysa sa akin kaya sila ganito." Aniya at umalis na lamang. Pagdating niya sa bahay, isang humahangos na babae ang humabol sa kanya. "Kuya! Kuya! Saglit lang po!" Tawag nito sa kanya. Base sa ayos at tindig nito, mukhang dalagita pa ang babae. "Uy, bakit? Sino ka? Hinahanap mo po ba si Ate Lynette? Kagabi po, narinig ko siyang umiiyak diyan sa loob ng kainan. Kaso, yung iyak niya ay pahina ng pahina. Hanggang sa hindi ko na narinig pa." Wika nito na mas lalong ikinakunot ng kanyang noo.
Ano naman kaya ang dahilan ng pag-iyak ni Lynette? Bakit parang iba ang kanyang naiintindihan sa mga sinasabi nitong dalagita? Ah, ganun ba? Maraming salamat sa pagsasabi ha. Hayaan mo, susubukan kong kausapin siya uli mamaya kapag nakita ko. Wika naman ang binata at pumasok na sa bahay ng kanyang mga amo. Baka naman kasi nasa loob lang ang dalaga at hindi lumalabas. Kailangan niya makausap si Lynette nang sa gayon, malaman niya kung ano ba talaga ang problema nito. Binilisan na lamang ni Nico ang kanyang pagtatrabaho. Marami kasing puno sa likuran ng bahay ng kanyang mga amo at binilinan siya na unti-untiin niyang putulin mula sa pinakaitaas pababa para walang mabagsakan. Kaya araw-araw ay binabawasan niya lang iyon ng maliliit na sanga. Saka naman isasama sa basura ang mga natatanggal na dahon. Kinahapunan, nagpunta muli si Nico sa kainan ni Mang Estong. Pero hindi talaga siya lumapit para bumili. Palihim lang siya na nagmatsyag. Kailangan niyang malaman kung ano ba talaga ang mga nangyari noong nagdaang gabi. Napakunot ang kanyang noo nang makita ang isang empleyado na may hila-hilang black bag papalabas ng kainan. Diretsong binuhat ng lalaki ang sako at tinapon sa naroong basurahan. Kinilabutan bigla si Nico. Hindi niya alam kung ano ba ang laman ng plastik. Kaya naman, nakuryoso siyang buksan iyon. Hinintay niyang makalayo ang lalaki sa kanya nilapitan ng basurahan. Lintik, sigurado ba talaga ako na gagawin ko ito? Baka mamaya may makita akong hindi dapat. Maging dahilan pa ng mga bangungot ko. Wika niya sabay na palunok. Kailangan niyang tibayan ang kanyang loob at tinanggalan na nga ng tali iyong plastic. Puro gamit ng babae ang naroon. Mga damit, shorts at underwear. May mga pampaganda at isang diary. Tapos identification card na nakapangalan kay Lynette Santiago. Kinabahan si Nico. Hindi niya alam kung ano ba ang meron. Pero batid niyang hindi iiwanan ni Lynette ang mga bagay na mahalaga sa kanya sa isang basurahan lang. Bakit kaya nandito ang mga gamit ni Lynette? Takang tanong niya. Muli niyang hinalungkat ang sako. Sa bandang ilalim ng mga damit ni Lynette, siya ay nasindak. May bahid kasi ng dugo ang iilang damit nito. Hindi ito talsi, pero nagmula talaga sa may suot ng damit. Mula nang matuklasan ni Nico ang mga bagay na iyon, mas lalo pa siyang naging alerto sa paligid. Halos hindi na siya humihiwalay ng tingin sa tuwing napapadaan siya sa kainan. Para sa kanya, under surveillance niya ang paligid ng kainan kung saan nawala si Lynette. Iyon naman talaga ang tamang term na kailangan niyang banggitin. Tutal wala namang may nakakita na umalis ang dalaga o kung umuwi man ito sa kanilang probinsya. Base sa mga naririnig niyang kwentuhan ng mga marites sa lugar, may lihim daw na itinatago itong si Mang Estong. Ito ay tungkol naman sa lihim nitong tinatago sa pagkatao nito. Hindi na lang din naman siya nakisabat dahil mas gusto ni Nico ang nagmamatsyag na walang nakakapansin sa kanyang ginagawa. Kada hapon, tuwing matatapos siya sa kanyang trabaho, kaagad siyang naghihintay sa basurahang tapunan ng mga kagamitan. Napagtanto niya na hindi lang gamit ni Lynette ang mga tinatapon sa lugar na iyon, kundi pati na din ang mga kagamitan ng ibang trabahante. Kahit baguhan pa lamang ay sinasabi kaagad nilang hindi nakatiis sa dami ng trabaho at sunod-sunod na utos. Muli, nakita na naman niya ang dalawang empleyado na may pasang black bag. Nagbubulungan at nagtutulakan pa ang mga ito. Minabuti ni Nico na magtago para hindi siya makita. Kawawa naman ang bagong empleyado Nadali na naman. Wika ng isa sa lalaki na pinangalan ng Robert. Siya ang dati ay madalas nakausap ni Lynette
noong nasa kainan pa ang babae. Sus, bakit ka naman maaawa sa kanila? Kapag narinig ka ni boss na sinasabi mo yan, dalawa tayong mapaparusahan. Kaya itiko mo na lang yung bibig mo kung ayaw mong mapahamak tayo pareho. Wika naman ni Carding. Parehong taga-malayong probinsya ang dalawang binata. Matagal na silang nagtatrabaho kay Mang Estong. Kaya kilala na rin nila ito ng lubusan. Sa katunayan, pinagkakatiwalaan na sila sa iilang mahalagang bagay na kailangan nilang gawin sa kainan. Kaya naman, madalas na silang dalawa na lamang ang taga-dispatcha ng mga gamit ng mga empleyadong wala na sa kanilang kainan. Naunang umalis si Robert sa kinaroroonan nila, naiwan naman si Carding na iiling-iling. Hanggang kailan ko ba maitatago ang bagay na ito? Ayokong mapahamak kagaya ng ibang empleyadong sumuway sa kagustuhan ni Mang Estong. Malungkot niyang wika ng pabulong. Hindi nakatiis si Nico at tuluyan na nga siyang lumantad sa pinagtataguan. Nagulat naman si Carding sa biglaang paglitaw ni Nico. Diyos ko! Kanina ka pa riyan? Gimbal nitong tanong. Napatango naman si Nico. Oo, narinig ko ang lahat ng pinag-usapan niyo. Ano ang tungkol sa mga nawawalang empleyado? Bakit basta na lang silang umalis? O ang mas tamang tanong, umalis ba talaga sila? Baka naman may kinalaman ang amo niyong si Mang Estong. Napalunok ng malalim si Carding dahil sa mga tanong ni Nico. Hindi malang natakot ang binata na baka mahuli sila ng kanyang kasamahan. O di kaya ay ni Mang Estong mismo. Kaya naman, nagmadali niyang hinila si Nico papalayo sa lugar na iyon habang may oras pa, habang may magagawa pa siya. Nalinti ka na. Kailangan mo akong itago kung saan ka man nakatira ngayon. Alam mo bang mamamatay ako dahil sa kapangasan mo? Bawal na bawal ako makipag-usap sa kahit kaninong tao, lalong-lalo na sa iyo. Aniya, na labis namang ipinagtaka ni Nico. Para sa matangkad at maskuladong si Carding, nagmumukha itong katawa-tawa kung ganyang ipinapakita nitong naduduwag siya nang dahil lamang sa maliit niyang kasalanan. Hindi naman tayo nagkasala sa amo mo, di ba? Saglit lang din naman kitang kakausapin. Hindi mo kailangan magtago pa. Katwira naman ni Nico na ikinailing kaagad ni Carding. Alam niyang hindi naiintindihan ni Nico ang nais niyang iparating na mensahe rito. Ngunit kung hindi niya sasabihin ang kanyang nalalaman, hanggang kailan ba magpapatuloy ang mga nakakatakot na bagay na kay tagal niya nang tinatago? Kailangan may makaalam. Siguro, Panginoon na nga ang gumagawa ng paraan para kahit papaano ay maitama niya ang kanyang pagkakamali. Ang pagkonsinti niya sa kanyang among walang ibang ginawa, kundi ang ubusin ang kanyang mga tauhan. Kaya naman, isang desisyon na kaagad ang pumasok sa isipan ni Carding. Kailangan niyang tumakas. Halika, itago mo ako sa bahay na pinagtatrabahuan mo. Hindi ako nagbibiro. Anghel niya kay Nico. Walang nagawa si Nico kundi ang hayaan na lamang ang lalaki sa pakiusap nito. Mukha kasi itong balisa at seryoso talaga. Kaya naman, bago pa bumalik ang sinasabi nitong kasama, ay nagmadali na silang pumasok sa bahay na pinagtatrabahuan ni Nico. Pagkarating nila sa loob, biglang bumuhanglit ng iyak si Carding. Uy, teka, ano nangyayari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Gulat na tanong ni Nico. Naiirita siya sa atungal na ginagawa ni Carding na talagang tinapos pa ang kanyang pag-iyak hanggang sa mapakalma ang sarili ng tuluyan. Pagkatapos ay hinarap siya ng binata at mariing kinausap. Dahil sa naging pag-uusap nating ito, hindi na ako pwedeng bumalik sa kainan. Siguradong mapapahamak na ako. Wika niya na nagbigay interes sa binatang si Nico. Ano naman yun? Tanong niya. Huminga ng malalim si Carding at nagsalita. Hindi normal na tao ang aking amo. Isa siyang aswang nagabunan. Pero huwag mo na sanang ipaalam sa iba ang nalalaman mo. May kaakibat itong kaparusahan sa mga empleyadong kagaya ko. Wika ni Carding na ikinatango naman ni Nico.
Kaya naman pala takot na takot ang lalaki dahil may anomalya talagang nangyayari sa kainang iyon. Pinaliwanag ni Carding na hindi raw kumukuha ng mga empleyadong taga roon si Mang Estong. Lahat ng ginagawa nitong tauhan ay galing sa malalayong probinsya. Para kung sakali mang may nawala, hindi na daw ito kailangan hanapin dahil kinatay na ni Mang Estong at isinasama sa ibinibentang ulam. Hindi naman daw ito araw-araw, depende na lang kung may kakatayin sila na kursunadang tauhan. Matagal ko nang alam ito, pero hindi ko siya magawang malabanan. Kilala niya ang buong pamilya ko. Baka mamaya balikan niya pa kami at kung ano pa ang gawin niya sa mga magulang at kapatid ko. Wika nito na nagpatango na lamang kay Nico. Alam niya ang kalidad ng mga aswang. Sila ay mga traidor at mataas ang tingin sa sarili. Lahat ng ginagawa nila ay para lamang sa kanilang ikabubusog. Pero kaya naman niyang labanan ang mga nilalang na ito. Bukod sa pagiging masiglang binata, kilala din ang ama niya sa pagiging taong may kaunting kaalaman sa panggagamot, pero hindi talaga pumasok sa pag-aalbularyo. Ginagamit lang nila ang kaalaman nito para sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Ngunit tila ba iba na ang nangyari ngayon? Kailangan niya nang gamitin ang kanyang kaalaman para tumulong ng tao. Wala kang dapat ikatakot, Carding. Umuwi ka sa inyo at huwag na huwag kang magpapahalata. Kailangan ko lang ihanda ang aking mga kagamitan at matyagan pang lalo si Mang Estong. Aniya na ikinailing naman ni Carding. Seryoso ka ba dyan? Tao ka lang, aswang siya. Hindi mo ba alam na kinatay niya si Lynette? Siya pa nga ang lumantak sa puso at atay noon. Hintakot na wika nito na ikinapikit naman ni Nico. Wala siyang magagawa kung ganoon na nga talaga ang nangyari sa dalagang si Lynette. Mas kailangan niyang ibigay na lamang ang hustisyang nararapat para rito. Hindi ko akalaing may pinagdadaanan pala si Lynette. Noong mga panahong nakikita ko siyang malungkot at wala sa sarili. Nakakaawa lang siya. Mabuti rin at nagawa niya akong itaboy para hindi ako madamay. Pero mali yun eh. Handa naman sana akong tulungan siya. Pasensya ka na, Nico. Naging kasangkapan pa ako ni Mang Estong sa mga masasama niyang gawain. Hindi ko naman akalain na ganoong klaseng nilalang siya noong simula. Sa galing niyang magtago, maging ang mga empleyado ay hindi magagawang makapagsalita dahil sa takot sa kanya. Wika ni Carding. Tumango naman si Nico. Wala ka namang dapat ihingi ng pasensya. Paano naman? Gawain na talaga iyon ni Mang Estong. Kailangan siyang pigilan. Wika ni Nico. Nang gabing iyon, pinatakas niya si Carding. Pinasakay niya ng bus ang binata para makauwi sa pamilya nito. Bukod pa roon, pinahiran niya ang lalaki ng langis para hindi ito maamoy ng mga aswang na may koneksyon kay Mang Estong. Kinaumagahan, maagang pumasyal si Nico sa kainan. Hindi sinasadyang napadaan siya sa basurahan, kung saan itinatapon ang mga gamit ng mga empleyadong nawawala sa kanilang restoran. Nagtaka siya dahil sinunog na ang mga ito. Kaso nga lang, hindi maayos na natupok ang ilan sa mga iyon. Naningkit kaagad ang mga mata ni Nico. Nagtungo siya sa kainan ni Mang Estong at nagpanggap na bibili ng ulam. Nagulat siya nang ang lalaking iyon mismo ang nagsiserve ng ulam sa mga parokyanong kumakain sa loob. Mukhang kulang sila sa tauhan, kaya naman hindi niya maiwasang magtanong. Mang Estong, nasaan pala ang iba mong empleyado at ikaw ang gumagawa niyan? Untag niya rito. Sumang-ayon rin ang ibang nakasanayan ng bumili sa tindahan. Abay, biglaan nagsipag-uwi iho eh. Iyong si Lynette at Carding, magkasintahan pala. Ayun, magpapakasal na raw. Si Robert naman, manganganak ang asawa. Kaya, sumugod rin sa probinsya papauwi. Yung iba namang baguhan,
hindi nakatagal. Kaya nagpapahanap na lamang ako ng iba, yung masipag at mapagkakatiwalaan. Wika nito na ikinatango ni Nico. Ngunit sa loob-loob niya, hindi naman talaga siya naniniwala sa mga sinasabi ng lalaki. Walang matinong tao ang mag-iiwan ng kanyang mga personal na mga gamit kung uuwi ito sa probinsya. Kaya naman, isang ideya kaagad ang pumasok sa isipan ni Nico. Si Mang Istong na ang kailangan niyang matyagan. Mula din nang maitanong ni Nico ang tungkol sa mga nawawalang empleyado, hindi na natahimik pa si Mang Istong. Malakas ang kanyang duda na may ibang binabalak ang baguhang lalaki laban sa kanya na kailangan niyang pag-ingatan. Hindi pwedeng basta na lang siyang magpakakampante at baka minamatyagan na pala siya. Nilapitan niya ang isa sa kanyang mga matatapat na tauhan. Bantayan mo ang bagong utusan dyan sa malaking bahay sa tapat. May pakiramdam akong may pagdududa ang lalaking yan sa akin. Minamatyagan niya tayo. Aniya, tumango naman kaagad ang kanyang inutusan at hindi nga nila alam, sila mismo ang pinagkakaabalahan ngayon ni Nico na naghahanda na sa mga pangontrang gagamitin niya laban sa mga aswang. Kanina pa nakababad ang kanyang tansong punyal sa holy water na hiningi niya sa pari sa kalapit na simbahan, habang ang mga bawang naman na gagamitin niyang bala sa ginawang tirador ay maayos nang nakabahig. Balak niyang pasukin ang kainan mamayang gabi. Sisiguraduhin lang niya na magiging tahimik ang lahat at nang walang sino man ang makakapansin sa kanya. Kaya naman pagsapit ng gabi, walang ingay na lumabas ng bahay si Nico. Sa likuran siya dumaan para walang makaalam ng ginagawa at mga balak niya. Patalili siyang nagtatakbo papalayo sa lugar na iyon at nagtago sa malaking puno sa likurang kalye din ng kainan. Swerteng wala namang tao sa bakuran mismo ng kainan, kaya malaya siyang nakapasok at pumalibot-libot pa doon. Tahimik sa labas, ngunit alam niyang nasa loob ang mga tao. Bago pa man nagpa siya si Nico na pasukin ang kainan, ay alam niya na nasa ikalawang palapag noon nakatira ang mga empleyado. Bawal silang lumabas o makipag-usap man lang sa mga kapitbahay o mga customer. Bawal sila makipagkaibigan at kailanman ay hindi na sila makakauwi. Kaya naman kapag may sumuway, kagaya nga ng isinalaysay kay Nico ni Carding, ay wala talagang nakakaligtas. Pasensya ka namang Estong, pero hindi ako makakapayag sa ganitong klase ng pamamalakad mo. Lalo na at ikaw ay isang aswang na nagtatago sa likod ng mga empleyado mong walang kamalay-malay sa iyong kasamaan. Mahinang bulong pa ni Nico sa sarili, habang pasilip-silip sa mga siwang at butas. Hindi niya alam kung siniswerte lang ba siya o talagang kapalaran niya nang makapasok sa lugar na iyon nang makitang nakaawang ang pinto ng bodega. Hindi ito hiwalay sa gusali ng kainan kung saan pwede silang lumusot-lusot lang sa bawat pintong madaraanan para makarating sa kusina, sa mismong restaurant, sa quarters ng mga empleyado at sa mismong silid ni Mang Estong. Kakaibang klase ng mga aswang itong kanyang makakaharap. Madilim sa parting iyon ng bodega, ngunit nasanay na ang mga mata niya sa dilim, kaya nakikita niya pa din ang paligid. Nasapu pa niya ang kanyang bulsa nang makitang kumukulo ang langis na naroon na baon-baon niya. Proteksyon niya din ito para hindi siya maamoy ng mga aswang. Kaagad siyang lumagpas sa mga quarters para puntirahin ang pinuno na siyang pasimuno sa lahat ng ito. Ngunit bumukas ang pinto ng kwarto at iniluwa ang dalawa sa mga empleyado na nagmamadali at may dalang mabibigat na maleta. Kaagad namang nagtago sa isang tabi si Nico. "Bilisan mo, Ani! Hindi ko kaya magtagal pa sa lugar na ito. Ayoko pang mamatay. Ayokong malantakan ng mga aswang." Umiiyak na wika ng isang babae.
habang hila-hila naman ang kanyang ibang mga gamit. Sa tingin ni Nico, kailan lang nang madiskubre ng dalawang babae ang lihim ng kanilang pinagtatrabahuan. Hindi naman kasi pamilyar ang muka ng mga ito sa kanya. Malamang bagong empleyado lang din. Nakita niya nang abangan naman ng 5 lalaki ang dalawang babae na biglang natakot at napayakap na lamang sa isa't isa. Isa sa mga nag-aabang sa kanila ay ang amo ng mga ito na si Mang Estong. "Mga iha, saan kayo pupunta? Akala ko ba nagkasundo na tayo? Hindi ba at maganda naman dito? Mataas pa ang offer ko sa inyo na sahod." Malumanay pa ang boses ni Mang Estong nang lagay na iyon. Kinakailangan niyang maging kalmado habang nakikipag-usap sa mga ito dahil iyon na talaga ang ugali niya. Hindi siya mahilig magtaas ng boses. Iniaasa niya sa matatapat na tauhan ang maging brutal. Kaya naman walang sino man ang nagdanais na magmatapang sa kanya. Marami ang naniniwala na ang taong kalmado ay mas delikado kalaban. "Mang Estong, hayaan niyo na po kami umalis. Mahalaga po sa amin ang aming pamilya. Kailangan buhay kaming makauwi sa amin." Wika ni Ani na hindi na napigilang lumuhod sa harapan ng mga kalalakihan. Umiling-iling si Mang Estong habang ang kalalakihang kasama niya ay nagsingisihan na tila ba alam na ang kanilang gagawin. "Ang titigas talaga ng ulo niyo, iha. Kahit naman wala na kayo, ay suportado pa din namin ang inyong pamilya. Kaya kung ganyang mapilit talaga kayo, ay hahayaan na lang namin kayong makaalis." Minuestrahan ni Mang Estong ang kanyang mga tauhan na hayaan ang dalawa. Lumakad nga ito papalabas ng pinto ng kainan. Pero si Nico na nagtatago sa madilim na sulok ay hindi na makakampante. Alam niyang hindi na kailanman makakalabas ng buhay ang dalawang babae sa kainan na iyon. Siguro nga maliban na lang kay Carding. Kahit ano ang mangyari, hindi din nila matutuntun ang binata. Dahil tinuro niya ito sa kanilang lugar para doon magtago. Lalo na at matutulungan ito ng kanyang mga magulang. Pero depende pa rin kung susundin ng lalaki ang payo niya. Nang sundan na nga ng mga ito ang dalawang dalaga, naging alerto na si Nico. Kaagad siyang bumalik sa kung saan man siya pumasok at doon inabangan ang mga tauhan ni Mang Estong. Gamit ang kanyang tirador, tinira niya isa-isa ang mga ito. Tinamaan sila sa noo at sa mata na ikinaangil ng ilan. Wala naman roon si Mang Estong para masaksihan pa ang mga nangyayari sa kanyang mga tauhan. Habang nagkakagulo ang 4 na tauhan ni Mang Estong, sinamantala kaagad ni Nico ang pagkakataon. Mabilis niyang hinila ang dalawang babae papalayo sa mga lalaking iyon. At dire-diretso silang nagtungo sa labas ng bakuran ng kainan ni Mang Estong. Hindi na huminto si Nico sa pagtakbo at dinala ang dalawang babae sa bakuran ng bahay ng kanyang amo. "Ayos lang kayong dalawa?" Hinihingal niyang tanong na muling ikinaluha ng dalagang si Ani. "Ayos lang kami. Maraming salamat sa iyo. Paano mo nalaman na nasa panganib kami?" Singit naman ni Cheryl na nagpalingon kay Nico. "Kanina ko pa kayo pinagmamasdan. Alam ko na balak na kayong ipakatay ni Mang Estong. Hindi ko mapapayagang gawin niya sa inyo ang ginawa niya kay Lynette." "Ha? Sino si Lynette?" Taka nilang tanong. Napalunok si Nico at kahit nahihirapan, sinabi niya sa dalawa kung sino nga ba si Lynette. Ipinaliwanag niya na may kababalaghang nangyayari sa loob ng kainan na kailangan matigil. Hindi naman siya papayag na may mabiktima pa ang matanda. Lalo na at marami na ang sunod-sunod na katayan ng tao na ibinibenta pa sa kainan at ginagawang ulam. "Pasensya ka na kung masyado kaming matanong, Nico. Hindi kasi namin akalain na masaklap din pala ang sinapit mo sa kamay ng amo namin." Hinging paumanhin ni Cheryl. "Wala iyon.
At least, nagawa ko kayong ilayo sa lugar na iyon. Ang problema lang, hindi ko kayo pwedeng itago rito. Kailangan niyong umalis at umuwi sa mga probinsya niyo. Wika niya na ikinatinginan naman ang dalawang dalaga. Hindi ba at mga aswang sila? Paano na lang kung mahuli nila kami? Maabutan o matuntun kung saan man kami magpunta. Siguradong mapapahamak din kami. Wika ni Ani. Huwag kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo. Hindi kayo mapapahamak kung susundin niyo ang mga sasabihin ko. Aniya at binigyan ng instruction ang dalawang babae sa mga bagay na kailangan nilang gawin. Matapos ang kanilang masinsinang pag-uusap, kaagad nang naghiwa-hiwalay ang tatlo. Sina Ani at Cheryl ay nagtungo na sa terminal ng bus, habang si Nico naman nagpaplanong balikan ang kainan. Sa pagkakataong ito, sigurado na siyang kabisado niya na ang lugar kung saan naroon si Mang Estong. Sasaktan niya ito at huhulihin, pero hindi niya papatayin. Pero siguro depende na lang sa gagawin nito. Pasado 11:00 ng gabi nang makabalik si Nico sa kainan. Nagkakagulo ang mga tauhan na kanina lang ay hinahabol sina Ani. Nakakatawa lang dahil para silang mga robot na paikot-ikot sa kung saan-saan hanggang sa marinig nila ang ungol ni Mang Estong. Anong ingay ba iyang pinagkakaguluhan nyo? Bakit napakalakas ng mga boses nyo? Ano? Nagawa nyo na ba ang pinapagawa ko? Nasaan na ang puso at atay? At kakain na ako? Tanong nito sa mga tauhan. Napalunok ang 4 na lalaki at nagturuan. Hindi pa po namin nakakatay, boss. Nakatakas po sila. Nakatakas naman pala. Bakit nananatili kayo nakatambay rito? Gayong kailangan natin sila para sa pinakamasarap na putahin natin bukas. Habulin niyo ang mga babaeng iyon at huwag kayong titigil hanggat hindi niyo siya na ibabalik rito. Angil ni Mang Estong na ikinatalima kaagad ng 4. Umalis sila sa lugar at hinanap ang dalawang dalaga. Sinamantala ni Nico na siya lang ang naroon at ang matandang aswang nagabunan o si Mang Estong. Aba! At may bisita pala ako na hindi ko man lang nasalubong. Angil niya sabay halakha. Hindi mo ako bisita, Mang Estong. Lalong wala kang karapatang salubungin ako dahil hindi tayo magkamag-anak. Ah, ganun ba? Kung hindi ka pala bisita, edi buwisit ka. Wika noon, sabay sugod kay Nico. Sumugod din si Nico gamit ang kanyang hawak na buntot pagi. Iwinasiwas niya ito sa katawan ni Mang Estong na kay bilis namang nagbago ng anyo. Naging kawangis ito ng isang mabangis na lobo. Naglalaway at nakahanda ng mga gat. Hindi nagpatinag si Nico at mas tinapangan pa ang loob sa laban. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa mga inosente mong empleyado, Mang Estong! Wika niya at iwinasiwas muli ang kanyang hawak na buntot pagi. Nakailag si Nico sa kalmot ng gabunan. Pero bumalatay naman ang mahabang hiwa sa dibdib ng aswang na tinamaan ng buntot pagi. Kahit nasugatan si Mang Estong, hindi naman napuruhan. Tila maliit na galos lang iyon para sa kanya. Muli siyang pumihit papabalik para gumanti. Hindi niya patatawarin ang pangingialam nito sa kanyang negosyo. Samantalang maging si Nico ay walang balak umurong sa laban. Bata pa lamang siya ay nakatatak na sa kanyang utak na ang mga aswang ay masasamang nilalang na dapat inuubos ang lahi para magkaroon ng katahimikan ang mga inosenteng tao na madalas gawing biktima ng mga ito. Muling nagsagupaan ang dalawa sa gitna ng kadiliman. Tao laban sa gabunan. Nagtagisan sila ng lakas at nagpagalingan sa pakikipaglaban. Alam ni Nico na mahirap kung makikipagmano-mano siya ng bardagulan sa aswang nakaharap, lalo at hindi naman kalakihan ang kanyang katawan. Kaya dinaan niya sa maliksing pag-ilag sa kamay iniiwan na latay sa katawan ng aswang mula sa buntot pagi. Nasa likuran niya nakasukbit ang tansong punyal na siyang hinahanapan niya ng pagkakataon na maibaon sa katawan ng aswang.
para maging panapos na atake. Hindi man sanay sa pakikipagbasag ulo si Nico, marunong naman siyang lumaban dahil naturuan siya ng kanyang ama kung papaano ipagtanggol ang kanyang sarili sa oras ng kagipitan. Aba! Matapang ka bata at marunong kang makipaglaban. Kagaya mo ang gusto kong maging tauhan. Magkano ba ang presyo mo? Handa akong bayaran ka kahit 10,000 kada buwan. Maging tauhan lang kita. Wika pa sa kanya ni Mang Estong. Wala akong balak magpasakop sa iyo, Mang Estong. Ganting sigaw niya naman, saka inatake ang aswang. Kaso lang, nakalimutan niyang may pagkatraidor at tuso ang aswang na ito. Patakbo na siya para isulong ang atake nang basta na lang nawala sa kanyang harapan si Mang Estong. Ginamit nito ang kakayahan para linlangin siya at ginaya ang mukha ni Lynette. Nahinto naman si Nico nang mawala si Mang Estong. Sa halip, nagulat siya nang makita si Lynette sa kanyang likuran. Nico, itigil mo na yan. Malumanay na wika pa ng dalaga. Kagaya ng dati, sumikdo na naman ang puso ni Nico nang marinig ang malambing na boses ni Lynette. Malumanay na malungkot, parang palaging may dinadalang problema. Lynette, ikaw ba yan? Oo, ako nga ito, Nico. Huwag mo akong sasaktan. Sasama ako sa iyo. Luhaan pang pagkakasabi ng dalaga. Lalapit na sana si Nico kung hindi lang ba nakita niya ang katotohanan sa panlilin lang ni Mang Estong na nasa anyo ni Lynette nang makita niya ang refleksyon nito sa isang salaming bintana. Nanlisik ang mga mata ni Nico at muling inumang ang kanyang hawak na pangontra. Tigilan mo na ang panggagaya sa mukha ng iba, Mang Estong! Hindi mo ako malilinlang! Sigaw niya at inatake kaagad ang matanda. Muli na naman silang naglaban at pabilisan sa pagsangga ng mga atake. Mailap ang mga mata ni Nico. Ingat na baka maninlang na naman siya. Posibleng magtawag ng kasama ang mayabang niyang kalaban. Hindi mo na ako ginalang! Kailan ka lang dumating sa lugar na ito? Isa kang salot na kailangan naming tirisin! Wika pa ng matandang gabunan na ikinahalakhak naman ni Nico. Sa tingin mo ba, isa kang banal dahil matagal ka na sa lugar na ito? May banal bang kumakain ng laman loob ng tao? Kayong mga aswang, ang pinakamaruming nilalang na nakilala ko. Wika pa ni Nico at inilabas ang asin sa kanyang bulsa. Nabalot ng sindak ang mukha ni Mang Estong nang makita ang asin. Hindi niya alam kung paano ito iiwasan, lalo na at ito pa naman ang kinakatakutan niyang pangontra sa lahat. Walang hiya ka! Huwag mong itatapon yan sa akin kung ayaw mo masaktan! Asik ni Mang Estong, ngunit hindi nagpasindak si Nico. Tinakbo niya ang distansya na kinaroroonan ni Mang Estong at palundag na isinaboy ang asin. Sumigaw ito ng nakakangilo na ikinaalarma naman ang mga tauhan nito. Kaagad silang nagsibalikan upang daluhan ang kanilang amo. Patayin niyo ang pangahas na yan! Asik ni Mang Estong. Hindi nagpabaya si Nico. Gamit ang kanyang kaalaman sa pakikipaglaban, dinipensahan niya ang kanyang sarili. Ngunit ano lang ba ang magagawa niya? Gayong mag-isa siya kumpara sa marami na pinagtutulungan na siya. Kailangan na niyang tumakas. Iwinasiwas niya ang buntot pagi, sabay saboy ng natitirang asin sa mga kaharap. Napayuko ng sabay-sabay ang lahat at tinatakpan ang mukha. Kaya nakahanap ng pagkakataon si Nico. Kaagad siyang tumakas. Tagilid na siya sa laban kung ganoon sila karami at nag-iisa lang siya. Kinaumagahan, nagulat ang lahat nang may mga barangay sa bakuran ng kainan ni Mang Estong. Ayon sa investigasyon, nilooban daw ang kainan at nakuha ang iilang mahalagang bagay. Pinagbibintangang nanloob ay si Nico. Nakasabwat raw ang iilang empleyado ni Mang Estong na tumakas. Kaso lang, wala pang sapat na ebidensya, kaya hindi nila magawang ipadampot ang binata. Sinabi rin ng Mang Estong na hayaan na lang
at kakausapin niya iyon ng masinsinan. Baka lang daw mahigpit ang pangangailangan kaya iyon nagawa at ayaw niyang ipakulong ang binata. Aalukin niya na lang daw na magtrabaho sa kanya para mabayaran ang mga nawala. Lalo pang napabilib ang mga taga-barangay sa kabaitang ipinapakita ni Mang Estong. Sakto naman na sa araw na iyon ay umuwi bigla sina Ginang Felicidad kasama ang mga anak nito. Nalaman nila ang nangyaring panluloob sa kainan ni Mang Estong at ang balitang si Nico ang main suspect. Kaya naman kaagad nitong kinausap ang kanilang houseboy. Alam mo iho, nagpapasalamat ako na hindi mo pinabayaan ang trabaho mo, pati na itong bahay. Hindi mo rin inabuso. Pero hindi ko lang kayang tanggapin na magagawa mong manloob ng bahay nila Mang Estong. Kung nagigipit ka sa pera, ay pwede ka naman magsabi sa akin. Pwede ka makapag-advance ng kahit 3 buwan. Magbibigay naman ako, basta magsabi ka lang. Mahinahong wika pa ni Mrs. Romero sa binata. Nakikinig naman ang kambal na sina Zack at Mac. Mawalang galang na po ma'am. Pero wala pong katotohanan ang mga sinabi ni Mang Estong. Wala po akong ninakaw sa kainan niya. Inaamin ko po na nag-trespass ako, pero hindi po para magnakaw, kundi para iligtas ang mga empleyado ni Mang Estong na nakatakda sanang katayin ng matanda para ilutong ulam sa kinabukasan. Wika niya at sinimula ng isalaysay ang lahat ng kanyang mga nalaman. Hindi makapaniwala si Ginang Felicidad sa kanyang mga narinig. Totoong usap-usapan na sa kanilang lugar ang tungkol sa lihim na iyon ni Mang Estong. Pero hindi niya inaasahan na magpapatotoo din ang mga anak niya sa mga sinasabi ni Nico. I told you ma'am, totoo ang sinasabi namin sa iyo. That Estong is a monster. Remember our friend Lynette? She told us about Mang Estong's dirty little secret. Wika pa ni Zack na ikinataas naman ang kilay ni Mac. Langya ka tol, ilang linggo lang tayo sa abroad, umi-English ka na kaagad. Wika niya pa na ikinatawa na lamang nila. Tila ba nakahinga sila ng maluwag, pati na si Ginang Felicidad nang malamang wala naman palang hindi magandang ginawa ang boy nilang si Nico. Huwag kang mag-alala iho, hindi ka namin pababayaan. Ngayong alam na namin na wala kang kasalanan, ilalaban natin ang lahat ng pwede nating ilaban. Pinatawag niya kaagad si Aling Ising. Dahil ayon rito ay meron itong kakilalang albularyo. Naniniwala ako sa mga aswang iho, pero mas lalong may tiwala ako sa albularyo. Hindi makakapasok si Mang Estong sa ating bahay kung poproteksyonan tayo ng orasyon ng albularyo. Paliwanag ni Ginang Felicidad. Namangha si Nico nang dumating ang albularyong si Mang Baldo. Marami itong dalang mga bagay na alam niyang ikatatakot ng mga aswang. Mga orasyon at libretang naglalaman ng mga sumpa na kontra sa mga aswang at sa kakayahan nila. Naranasan niyo na po bang makipaglaban sa mga aswang, Manong Baldo? Tanong niya sa matanda. Tumango naman ang matanda. Oo, iho. Sa katunayan, ang medalyon na ito ang kinakatakutan ng mga gabunan. Ipinakita niya ang hugis trianggulo na medalyon. Ayon sa matanda, ito ang gagamitin nila para matakot ang mga aswang at lubayan na ang pamamahay ni Ginang Felicidad. Hindi aalis si Mang Baldo hanggat hindi nila na itataboy si Mang Estong. Kaya isang desisyon ang namayani sa puso ni Nico. Kailangan niyang lumaban. Hayaan niyo po akong tumulong, Mang Baldo. Minsan ko na nakaharap si Mang Estong. Muntik ko na siyang matalo kung hindi lang nagsidatingan ng mga tauhan niya. Kaya umatras na muna ako. Hindi ako papayag na hindi mabigyan ng hustisya ang mga tauhan niya na naging malapit sa puso ko. Sandali lang kami nagkakilala ni Lynette. Pero nararamdaman ko na ang takot na nararamdaman niya. Kailangan lang natin mag-ingat. Aniya
na ikinasang-ayon naman ng kambal niyang amo. Kami din, balak naming sumama sa pakikipaglaban. Marunong kami sa martial arts and we believe kung may pangontra din kaming hawak ay hindi kami basta-basta matatalo. Saad naman ni Mac. Gayon din si Zack na pinayagan naman ni Ginang Felicidad. Anito, malaki na ang dalawa at hindi niya na kayang pigilan. Mas lalo lang daw magre-rebelde ang dalawa, kaya mas mainam na kung hahayaan niya na lang ito. Ang lagi lang tatandaan nila, kailangan mag-ingat. Kung ganon, ihanda na natin ang mga kakailanganin. Wika pa ng albularyo. Inasikaso nila kaagad ang pag-iipon ng mga pangontra. Mga punyal na gawa sa tanso, bawang at asin na may katas ng kalamansi, pati na ang kawayang mula sa bagakay na pinatulisan. Gagawin nila itong sibat at magsasaayos din ng mga patibong. Kailangan nilang magawa ang mga bagay na ito habang maaga pa. Si Aling Ising naman, pinaglalagyan ng durog na bawang at asin ang lahat ng parte ng bahay, mga siwang maging ang bawat pasimano, sa terasa at sa mga gilid ng pinto. Wala siyang iniwang bakante na siguradong magpapaiyak sa mga aswang. Oras na ipilit ng mga ito ang sarili na pumasok sa loob ng bahay na kanilang kinaroroonan. Ayos na ba ang lahat? Mahinahong tanong ni Ginang Feli. Ito man ay may dalang rosaryuhan at guide na gagamitin sa pagdarasal. Naalala niya ang mga gabing sila naman ang kanyang ina ang ginagambala ng mga aswang noong panahon ng kanyang kabataan. Alam niyang buntis noon ang ina at binabalik-balikan ng mga aswang. Sa awa ng Panginoong Diyos, hindi naman nagtagumpay ang mga ito sa paggambala sa kanila o sa pagpinsala sa kanyang ina. Nagtitiwala siya na mas mapapalakas pa ang proteksyon nila ngayon sa pamamagitan ng dasal na gagawin niya. Habang nagbabantay ang kanyang dalawang anak at ang kanyang houseboy na si Nico sa labas ng bahay nila. Ayos na po, ma'am. Huwag kang mag-alala. Hindi tayo papabayaan ni Mang Baldo. Wika naman ni Aling Ising na may hawak ding krus. Yakap-yakap ito habang nagsisimula ng magdasal sa kanyang isipan. Kung ganon, hayaan na natin sila dyan. Tara na sa altar, magdasal na tayo. Naiwan sina Mac, Zack at Nico sa sala. Si Mang Baldo naman ay abala sa pag-usal ng mga ritual sa may kusina. Proteksyon para sa palibot ng bahay na walang sino man ang makakalagpas. Sa labas ng bahay, nagsisimula ng lumamig ang temperatura. Ang mga asong kanina lang ay kalmado, nagsisimula ng umangil na animoy may nakikita ng kababalaghan. Ang mga taong nasa kani-kanilang mga bahay ay nagkanya-kanya na sa pagsasara ng mga bintana at pinto. Hindi na sinilip kung ano o sino ang nasa labas ng bahay. Sa gitna ng kalsada, isang grupo ng tao ang naglalakad. Nakahubad ng pang-itaas na damit ang mga ito. Tanging kamao lamang ang nakakuyom ng napakahigpit. Mabangis ang kanilang mukha, kasing bangis ng anyo ng kanilang brasong may balahibo hanggang sa mukha na mukhang aso. Mapupula na ang mga mukha at nagbabanta ang mga tingin. Naglalaway silang naglalakad papalapit sa tahanan ng mga Romero. Sa pangunguna ni Mang Estong, ang gabunang pinuno na sinasamba ng mga bagong yanggaw niyang tauhan. Wala tayong iiwanang buhay! Bukas, magpapakain tayo sa buong bayan na libre! Wika niya na ikinaangil ng mga kasamahan niyang aswang. Tila ba nanggigigil sa pag-atake ang mga ito na ikinatuwa niya ng husto. Babae at lalaki, lahat ay hindi na mapakali. Nananabik na makapaglantak ng panibagong biktima. Sa loob naman ng bahay, nagbigay na ng hudyat si Mang Baldo. Umanda na kayo! Nariyan na sila! Mahinang wika niya na nagpatango sa 3 binata. Inihanda nila ang kanilang mga sarili.
Hinawakan niya ng mariin ang kanyang pangontra. Kailangan niyang masugatan si Mang Estong. Ayon kay Mang Baldo, mas maayos daw kung mapupuruhan niya si Mang Estong dahil pwede itong manghina. Siguraduhin niyong hindi kayo tititig sa kanilang mga mata. Kapag nagkataon, pwede na nila kayo makontrol. Hindi na sila mahihirapan na mabihag kayo hanggang sa tuluyan kayong matalo. Seryosong wika ni Mang Baldo. Tumango si Nico at seryosong nagdasal. Kailangan niyang maungusan si Mang Estong, hindi para magpabilib sa iba, kundi para mabawasan ang nag-uumapaw niyang galit na kanina niya pa pinipigilan. Matapang lang ang aswang na ito dahil may kakayahan sila. Matapang lang dahil alam nilang sila ang kinakatakutan. Kaya kailangan niyang malamangan ng kaunti ang kakayahan na meron ang lalaking iyon. Nabingi ang kanilang pandinig nang marinig ang pagwasak sa bintana sa sala. Unang nakita ng dalawang among kambal ang paglundag ng 3 aswang papasok sa bintana. Dahil din sa labis nitong bangis, ay hindi na ininda ang pagkapaso ng kanilang katawan sa asin na nagkalat sa pasimano. Humahalakak si Mang Estong. Sa tagal niya nang nagluluto ng pagkain, medyo nasanay na rin siya kaunti sa asin. Lalo pa kapag nasaan yung tao lang naman siya. Ngunit alam niyang hindi ito napaghandaan ng kanyang mga tauhang aswang. Akala ng mga kalaban nila, siya talaga ang mangunguna. Pero ginamit nilang napangsangga ang kanyang mga alipuris na aswang na nauna nang pumasok. Nang magkikisay ang mga ito, ngumisi naman ang nasa kabilang dako. Kaso lang, sunod na lumapag ay si Mang Estong na. Walang sugat o anumang galo sa kanyang katawan. Ni hindi malang napaghandaan ni Nico ang gagawin nito nang humaba ang kamay at basta na lang siyang binalya. Sa lakas ng impact dulot ng ginawa nito, tumilapon si Nico at bumagsak sa lamesang gawa sa salamin. Nabasag ito at kumalat sa sahig. Napapikit si Mang Estong nang malanghap ang mabangong aroma ng dugo na nagkalat mula sa sugat ni Nico na nakuha niya sa bubog na mula sa lamesang nabasag. Nataranta naman si Zack at kaagad niyang tinulungang maitayo ang binata. Samantala si Mac naman ay umatake na. Habang ginagawa iyon, nakikita nila na tinatamaan na ang mga aswang. Dahil na din sa tulong ni Mang Baldo na may hawak din na buntot pagi, na panakanak ang inihahagupit kay Mang Estong. Hindi ka magtatagumpay sa kasamaan mo! Hindi ako papayag na basta ka nalang makapanakit ng mga tao! Nanginginig na wika ni Mang Baldo, sabay saboy sa aswang ng asin na may halong abo. Hindi iyon pangkaraniwang abo dahil nagmula pa ito sa kalahing aswang ni Mang Estong na binigyan ng kakaibang orasyon. Oras na isaboy ito sa kanilang kalahi ay talagang masusugatan at mapapaso ang aswang na matatamaan nito. Umatungal sa sakit si Mang Estong. Kaya sinamantala ni Nico ang kanyang pagbangon. Mas lalong kumulo ang langis na nasa kanyang bulsa, palatandaan na marami pang aswang sa labas. Kaso lang sa tingin niya, kakayanin na nila Mac at Zack ang mga ito. May 3 ding sinusubukang gumapang papaakyat sa kwarto na pinagtataguan nila Aling Ising at Ginang Feli. Pero hindi nila alam na nakahanda din pala ang 2 babae. Isang spray na may lamang holy water ang kaagad nilang pinaulan sa mga aswang na sasampasana sa pasimano. Dahil sa pagkapaso, nahulog ang mga ito sa unang palapag. Basag ang bungo. Ang krus na hawak naman ni Aling Ising ay kaputol lamang pala dahil ang kalahati nito ay isang punyal. Nakaagad niyang isinaksak sa aswang na nagtangkang lumapit sa kanya. Wala ding nagtagumpay na makapanakit kay Ginang Feli nang ipaikot niya ang mahabang rosaryo sa liig ng aswang na papalapit din sana sa kanya. Kaya umusok at nasunog ang liig nito. Iyan ang naging pagkakamali niyo. Ang pagpasok sa bahay ko, mga halimaw!
Naging mabilis ang kilos ni Ginang Feli na nakakatuwang marunong din palang lumaban. Akala siguro nila, mahinang nila lang tayo, Mang Feli, ano? Hinihingal na wika ni Aling Ising na kahit may kabigatan ang spray can ay patuloy pa din siya sa pagbasbas ng tubig. Sa ibaba ng bahay, dahil nagkalat na ang mga bubog at nawasak na gamit, ay hindi sinukuan ni Mac at Zack ang mga aswang. Halos lumuwa ang mga mata ng mga nilalang nang makita nilang habang pinagpapawisan ang kambal ay mas lalong nagiging mapanakit ang bawat atake ng mga ito na humahantong sa pagkatalo ng karamihan sa kanila. Si Mang Estong naman tuluyan ng nanghina, ngunit sinusubukan pa sanang hablutin si Mang Baldo na napigilan naman kaagad ni Nico. Wala ka nang sasaktang inosente, Mang Estong! Mabagsik niyang wika at hinila ang buhok ng matanda. Saka makailang beses ipinukpok sa dingding. Halos mawasak na ang muka nito at nanlalaban pa din, dahilan para gamitan na ni Nico ng lahat ng kanyang lakas. Sumisigaw na siya sa kanyang bawat atake sa lalaki habang nakaumang ang kanyang hawak na punyal. Walang panghihinayang na sinaksak niya sa tapat ng puso ang matanda na ikinatirik naman kaagad ng mga mata nito. Sinubukan pang magkisay ni Mang Estong pero hindi na niya nagawang gumanti, lalo na at may orasyon pala ang punyal na nakabaon sa kanyang dibdib. Nararamdaman niya ang init na kaagad lumaloy sa kanyang kaloob-looban hanggang sa maglagablab ang kanyang katawan. Magwala man siya, magmakaawa o sumigaw ay hindi na niya maililigtas pa ang kanyang sarili. Literal na kakaharapin na niya ang kanyang kamatayan. Habang natutupo, pinagmamasdan naman siya ni Nico. Siya na lamang ang natitirang buhay, ngunit malapit na ding sumuko ang katawan. Binibigyan ko lang ng hustisya ang lahat ng mga pinatay mo, Mang Estong. Sana sumalangit ang kanilang kaluluwa at ikaw naman ay matupok sa impyerno ang kaluluwa mo sa ikalawang pagkakataon. Hindi na nagawang gumalaw pa ni Mang Estong nang manigas na siya at dahan-dahang nawala ng hininga. Naaalala niya ang lahat ng kanyang ginawa na kahit pa may mabigat na dahilan, mahirap na din ipaliwanag. Hindi na niya maibabalik at maitatama pa ang kanyang pagkakamali. Ngumiti na lamang siya ng mapait habang tinatanaw ang huling liwanag na makikita niya hanggang siya ay napapikit. Napahinga naman ng maluwag si Nico nang makita nilang pumanaw na nga ng tuluyan si Mang Estong. Buong akala niya matatalo na sila ng matanda, pero sadyang swerte pa din sila. Sa dami ng kanilang kinalaban at pinagdaanan, alam nilang hindi magiging madali ang makiharap sa mga aswang, lalo na sa mga gabunan na kilalang malalakas na uri ng nilalang. Umaasa nga sila na sana wala nang kagaya pa ni Mang Estong ang magbabalak pang makapanakit ng mga tao para lang sagutin ang kumakalam nilang sikmura. Kinaumagahan, marami ang nagulat, natakot pero natuwa sa naging pagsabog ng balita. Karamihan pala sa mga taong naroon ay alam ang tunay na pagkatao ni Mang Estong. Natatakot lamang sila na sabihin ito sa iba dahil ayaw nilang mamatay at madamay sa galit ni Mang Estong. Kilala nila ito kung maghiganti, walang takot at hindi nanghihinayang sa buhay ng tao. Ang kanyang kainan ay ni-raid ng kapulisan. Hinalughog ang records ng mga empleyado at napag-alamang mahigit 100 ng empleyado ang nakukuha ni Mang Estong at karamihan ay bigla na lang nawawala at hindi na nakita pa kahit kailan. Natuklasan rin ang isang malalim na hukay sa likod bahay kung saan may mga nakabaon na napakaraming buto ng tao. Siyempre, hindi na makikilala kung sino-sino ang mga iyon dahil lahat ng laman ay tinanggal na upang ihalo sa nilulutong mga pagkain. Sinimulan ang mahabang investigasyon
Nagsilutangan na rin ang mga kamag-anak ng mga nawawalang empleyado ni Mang Estong at kasama na rin doon ang pamilya ni Lynette. Kinausap nila si Nico upang malaman ang totoo. Ipinaliwanag naman ng binata ang kanyang natuklasan pero humingi rin siya ng tawad sa mga ito dahil nahuli na siya at hindi niya na nagawang mailigtas pa ang dalaga. Nagsalita ang nanay ni Lynette. Nico, iho, ipinagpapasalamat pa rin namin ang ginawa mo dahil kung hindi sa iyo ay hindi namin malalaman kung ano ba talaga ang totoong nangyari sa anak namin. Wika pa ng ina habang umiiyak. Sina Carding, Annie at Cheryl naman ay lubos na nagpapasalamat kay Nico. Sila ang magsisilbing pangunahing testigo sa karumaldumal na gawain ng amo nilang aswang. Noong magpakita ang asawa ni Mang Estong, hindi man lang ito nang hinayang na mawala ang kanyang mister. Sa halip, natutuwa pa raw ito at nagpapasalamat. Matagal na rin pala nitong alam ang ginagawa ng asawa. Sa katunayan, sapilitan siyang inuutusan na mag-recruit ng mga bago nilang magiging empleyado mula sa iba't ibang lugar. Maraming salamat sa ginawa niyo. Pinatahimik niyo ang aking asawa. Matagal ko na sanang gustong magawa ito, pero natatakot ako sa kanya. Ngayon, nakakasiguro na ako na hindi na ako kakainin ng aking konsensya dahil sa pagkonsinti ko sa mga ginawa niya. Hindi na rin ako maghahabol pa sa lahat ng ari-ariang iniwan niya rito. Bagkus, ibibigay ko ito sa natitirang kaanak ng mga biktima niya. Madamdaming wika ng ginang. Tinanghal na bayani si Nico sa bayan ni Ginang Feli. Proud na proud naman ang kanyang mga amo sa kabayanihan na kanyang ginawa. Hindi lang ang pamilya nila ang iniligtas nito mula sa mga aswang, kundi pati na ang lahat ng nasa kapahamakan. Si Mang Baldo naman ay pinagkalooban siya ng medalyon na puprotekta sa kanya sa mga aswang na nagnanais na gumanti sa kanya. Hindi mo na matatalikuran ang nakatakdang maganap, Nico. Isa ka ng ganap na antingero at mortal na kaaway ng mga aswang. Kaya mag-iingat ka at palaging maghanda. Anumang oras ay may babalik at gaganti sa iyo na kalahi ng iyong mga pinatay na aswang. Wika pa sa kanya ni Mang Baldo. Nagpasalamat naman si Nico. Hindi lang iisang tao ang napasaya niya at nabigyan ng hustisya, kundi ang lahat ng nabiktima ng aswang na alam niyang hindi na nakabalik pa sa kani-kanilang mga pamilya. Ang asawa ni Mang Estong ay hindi na binuksan pang muli ang kainan. Hinayaan na itong maging abandonado at nakatakda ng wasakin ng demolition team para maiwasan ang lungkot at pag-alala sa lahat ng mga pumanaw na ayon sa kalapitbahay na naroon ay nakakarinig pa daw ng mga pag-iyak sa gabi na tila ba hindi talaga natatahimik ang kaluluwa ng mga biktima hanggang sa kabilang buhay. Nang umuwi si Nico sa kanilang lugar, puro papuri ang kanyang natanggap mula sa mga kakilala at kapitbahay. Brad, sikat na sikat ka dito sa atin ah. Siyempre, nakita namin ang pagmumukha mo sa TV. Isa ka raw aswang killer. Ang bangis. Ang galing pa daw ng mga the moves mo. Para kang action star. Kailangan ko magpaturo sa iyo, pre ha. Turuan mo ako noon. Marami na ring aswang dito sa atin. Tsaka, yung dumamba sa atin sa motor dati, hantingin natin. Mahabang wika pa ni Arnel, na bilib sa kaibigan. Tumawa lang si Nico at hindi siniseryoso ang pinagsasabi ng kaibigan. Oo, sige ba? Pero kapag nakapagpahinga na ako ng matagal ha, saka natin hanapin yun. Pero wag muna ngayon. Tutupad muna ako sa aking pangako na magpapainom ako pagka-uwi ko rito. Tsaka, kumusta na nga pala ang paniligaw mo kay Linda, tol? Ayos na, tol. Sinagot na ako. Mag-6 na buwan na nga kami magkasintahan eh. Ah, ganun ba? Di congrats pala. Oo, tol. Tsaka, tol, may magandang balita ako sa'yo. Naalala mo si Mira?
Yung dalagang may birthday na pinsan ni Linda. Crush na crush ka raw niya. Ilakad ko raw siya sa'yo. Di ba sabi mo, crush mo rin yun? E di ligawan mo na. Wala nang pahirapan doon. Sure win na yun. Ay, Arnel, matagal ba ang bakasyon ko rito? Saka na yung mga iniisip mo, i-enjoyin ko muna na makasama ko ang pamilya ko. Pati na rin kayo mga kaibigan ko syempre. Teka, natanggal ka ba sa trabaho kaya ka magtatagal rito? Hindi ah, nagbakasyon sa Barcelona ang pamilya nila Ma'am Feli. 3 buwan raw sila roon. Kaya pinayagan ako magbakasyon rito ng 2 buwan naman. Para bago sila makauwi, ay may 1 buwan pa ako na maaasikaso uli ang bahay nila. Ah, ganun ba? E di ayos pala tol. Tara na, shot na tayo. Wika pa ni Arnel. At nagtungo na nga sila sa tambayan nilang magkakaibigan. Wakas. Maraming salamat po sa pakikinig ha. Sana ay hindi kayo nabitin dahil mahaba talaga ito. Ito na yata ang pinakamahabang kwento na nai-record natin at ilalapag ng isang bagsakan. Sana ay nagustuhan nyo. Yung iba po natin mga upload na hindi nyo pa napapakinggan ay sana mabalikan nyo rin po. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.